Sa liblib na bahagi ng kabundukan ng San Isidro ay may isang kagubatang halos walang sinumang nangangahas na pasukin. Makapal ang mga puno, malamig ang simoy ng hangin, at tila may lihim na ibinubulong ang bawat dahon sa tuwing sumasayaw ang hangin. Ayon sa matatanda, may isang napakalaking punong balete sa pinakagitna ng gubat na hindi dapat gambalain. Hindi iyon ordinaryong puno. Iyon ang tahanan ng mga diwata. Marami nang nagtangkang hanapin ang mahiwagang puno, ngunit kakaunti lamang ang nakabalik. Ang iba ay naligaw ng ilang araw, samantalang ang iba na may nagsasabing tila may hindi nakikitang puwersang nagtaboy sa kanila palabas ng kagubatan. Sa paanan ng bundok naninirahan ang 23 taong gulang na si Elias. Isa siyang masipag na binata na namuhay kasama ang kaniyang inang si Aling Rosa matapos pumanaw ang kaniyang ama dahil sa sakit. Mahirap lamang ang kanilang buhay. Umaasa sila sa pagtatanim ng gulay at pagpuputol ng tuyong kahoy na kanilang ibinebenta sa bayan. Sa kabila ng kahirapan, hindi kailanman nawalan ng pag-asa si Elias. Kilala siya sa kanilang baryo bilang isang mabuting tao na laging handang tumulong sa kapwa. Isang umaga, habang nag-aalmusal sila ng kaniyang ina, napansin niyang halos wala ng laman ng kanilang lalagyan ng bigas. "Anak," mahinang wika ni Aling Rosa, "isang takal na lang ang natitira nating bigas." Ngumiti lamang si Elias. "Huwag kang mag-alala, inay. Maghahanap ako ngayon ng maraming tuyong kahoy. Huwag kang lalayo sa lumang kagubatan." "Bakit po?" "Dahil malapit na roon ang lugar na sinasabing tinitirhan ng mga diwata." Napatawa si Elias. Matanda na po ang kwentong iyan. Ngunit hindi ngumiti ang kaniyang ina. Hindi lahat ng alamat ay katang-isip. Hindi na lamang siya sumagot. Bitbit ang kaniyang palakol at lubid, nagtungo siya sa kagubatan. Habang lumalalim ang kaniyang paglalakad, napansin niyang tila kakaiba ang paligid. Mas malamig ang hangin. Mas matingkad ang kulay ng mga bulaklak. Kahit ang mga ibon ay tila hindi natatakot sa kaniyang presensya. Nagpatuloy siya hanggang makarating sa isang bahagi ng kagubatan na hindi pa niya nararating noon. Doon niya nakita ang isang napakalaking punong balete. Napakalawak ng katawan nito na tila 10 tao ang kakailanganing magkapit-bisig upang mapalibutan lamang ito. Ang mga ugat nito ay parang higanteng ahas na yumayakap sa lupa. Ang mga sanga naman ay halos natatakpan ng kalangitan. Ngunit ang higit na ikinagulat ni Elias ay ang kakaibang liwanag na nagmumula sa puno. Mula sa mga dahon ay may mumunting kumikislap na tila mga bituin na lumilipad sa hangin. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Unti-unti siyang lumapit. Sa bawat hakbang ay lalo niyang nararamdaman ang kakaibang katahimikan ng lugar. Biglang may narinig siyang mahinang tinig. "Huwag kang matakot." Napalingon siya sa kaliwa. Walang tao. Muli niyang narinig ang tinig. "Dito." Pagharap niya sa puno ay may nakita siyang isang napakaliit na babae na nakatayo sa isa sa mga ugat nito. Kasing laki lamang ito ng kaniyang kamay. Mahaba ang kumikislap nitong buhok na tila gawa sa sinag ng buwan.
Ang kaniyang kasuotan ay yari sa mga talulot ng puting bulaklak at sa kaniyang likuran ay may maninipis na pakpak na kumikislap sa liwanag. Napaatras si Elias. Ikaw ba ay diwata? Ngumiti ang maliit na nilalang. Isa lamang akong bantay ng punong ito. Hindi makapagsalita si Elias. Habang siya'y nakatitig sa diwata, isa pang liwanag ang bumaba mula sa pinakamataas na sanga ng puno. Unti-unti itong naging anyo ng isang napakagandang babae. Nakasuot siya ng puting kasuotan na tila hinabi mula sa ulap. Mahaba ang kaniyang buhok na kulay pilak at ang kaniyang mga mata ay tila nagliliwanag na parang mga bituin. Lumingon ang lahat ng maliliit na diwata sa kanya at sabay-sabay na yumuko. Maligayang pagdating, sabi ng mahiwagang babae. Sino po kayo? Ako ang reyna ng mga diwata. Napalunok si Elias. Hindi niya alam kung siya ba ay nananaginip o tunay na nangyayari ang lahat. Lumapit ang reyna. Hindi nagkataon ang pagdating mo rito. Ano pong ibig ninyong sabihin? Pinili ka ng mahiwagang punong ito. Nagtaka si Elias. Ako? Oo. Bakit ako? Dahil dalisay ang iyong puso. Hindi makapaniwala ang binata. Biglang umihip ang malamig na hangin. Nagliwanag ng husto ang buong punong balete. Unti-unting bumukas ang napakalaking katawan ng puno na parang isang pintuan. Mula sa loob nito ay sumilay ang isang kahariang puno ng liwanag. Makukulay na bulaklak, kristal na ilog, at daan-daang diwatang lumilipad sa himpapawid. Napatitig si Elias sa hiwagang nasa kaniyang harapan. Ngumiti ang reyna ng mga diwata. Maligayang pagdating sa lihim na mundong hindi pa nasilayan ng sinumang tao sa loob ng maraming siglo. Huminga ng malalim si Elias habang nakatayo sa harap ng mahiwagang pintuan. Hindi pa niya alam na ang araw na iyon ang tuluyang magbabago sa kaniyang buhay at magsisimula ang isang paglalakbay na maglalantad ng pinakamatandang lihim ng mahiwagang punong tinitirhan ng mga diwata. Hindi agad nakagalaw si Elias habang nakatitig sa bukas na punong balete. Ang liwanag na nagmumula sa loob nito ay hindi nakasisilaw. Sa halip, nagdudulot iyon ng kakaibang kapayapaan. Tila hinihikayat siya ng mahiwagang daigdig na pumasok at tuklasin ang mga lihim na matagal nang nakatago sa mga mata ng tao. Napansin ng reyna ng mga diwata ang pag-alinlangan ng binata. Huwag kang matakot, malumanay niyang sabi. Walang panganib na naghihintay sa iyo rito hanggat nananatiling dalisay ang iyong puso. Huminga ng malalim si Elias bago dahan-dahang tumawid sa mahiwagang pintuan. Pagkapasok niya ay tila nagbago ang buong paligid. Ang hangin ay mabango, puno ng samyo ng mga bulaklak na hindi pa niya kailanman nakita. Ang mga puno ay may mga dahong kumikislap na parang esmeralda, habang ang mga baging ay namumulaklak ng mga bulaklak na naglalabas ng banayad na liwanag. Sa di kalayuan ay may malinaw na ilog na ang tubig ay tila kristal. Sa ilalim nito ay malayang lumalangoy ang mga isdang may makukulay na kaliskis na kumikislap sa bawat galaw. Habang naglalakad sila ng reyna, napansin ni Elias ang daan-daang diwata na lumilipad sa paligid. Ang ilan ay nag-aalaga ng mga halaman, ang iba naman ay naglalaro kasama ang mga ibong may makukulay na balahibo.
Mayroon ding mga matatandang diwata na tila nagbabantay sa buong kaharian. Hindi niya mapigilang mamangha. Napakaganda ng lugar na ito. Matagal na naming iniingatan ng kahariang ito, sagot ng reyna. Hindi ito nakikita ng mga taong sakim, mapanira, o walang paggalang sa kalikasan. Habang nagpapatuloy sila ay dumating sila sa gitna ng kaharian. Nakatayo roon ang isang napakagandang palasyo na yari sa puting kristal. Ang mga haligi nito ay napapalibutan ng mga gumagapang na gintong baging na may mga bulaklak na tila mga bituin. Sa pagpasok nila sa palasyo ay sinalubong sila ng maraming diwata. Sabay-sabay silang yumuko bilang paggalang sa kanilang reyna. Isang matandang diwata ang lumapit. Mahal na reyna, siya na ba ang taong pinili ng punong buhay? Oo, sagot ng reyna. Siya ang itinuro ng puno. Napatingin ang matandang diwata kay Elias. Matagal ka na naming hinihintay. Lalong nagtaka ang binata. Hinihintay ninyo ako? Hindi ko naman alam ang lugar na ito. May mga bagay na matagal nang itinakda ng kapalaran, sagot ng matandang diwata. Dinala siya ng reyna sa isang malawak na silid. Sa gitna nito ay may isang batong altar. Nakapatong doon ang isang makinang na buto ng punong kahoy na kulay ginto. Ito ang binhi ng buhay, paliwanag ng reyna. Lahat ng mahiwagang punong nagbibigay proteksyon sa aming kaharian ay nagmula rito. Maingat na lumapit si Elias. Nang halos mahawakan na niya ang mahiwagang binhi, ay bigla itong nagliwanag. Kasabay nito ay lumiwanag din ang buong silid. Napaatras ang ibang diwata. Ang gintong liwanag ay umikot sa katawan ni Elias bago dahan-dahang naglaho. Nagkatinginan ng reyna at ang matandang diwata. Hindi tayo nagkamali, bulong ng matanda. Ano po ang nangyari? Tanong ni Elias. Tinanggap ka ng binhi ng buhay. Hindi niya maunawaan ang kanilang sinasabi. Bago pa siya muling makapagtanong, ay biglang umaling-awngaw ang isang malakas na ugong sa buong kaharian. Nayanig ang lupa. Ang mga ibon ay sabay-sabay na nagsiliparan. Ang mga bulaklak ay tila nagsara. Mabilis na pumasok ang isang batang diwata sa bulwagan. Mahal na reyna. Huminahon ka. Ano ang nangyari? Nasira ang mahiwagang harang sa hilagang bahagi ng kagubatan. Nabahala ang reyna. Hindi maaari. May malaking nilalang na pilit na pumapasok sa ating kaharian. Nagkagulo ang mga diwata. May ilan na agad lumipad patungo sa labas ng palasyo. Lumapit ang reyna sa isang malaking bintanang kristal. Mula roon ay tanaw ang makapal na kagubatan. Sa malayo ay may makapal na usok na unti-unting tumatakip sa mga puno. Kasabay nito ay narinig ang isang napakalakas na dagundong na tila may higanting nilalang na papalapit. Tahimik na napahawak ang reyna sa balikat ni Elias. Ngayon mo malalaman kung bakit ka dinala ng mahiwagang punong ito sa aming kaharian. Nagtatakang tumingin si Elias sa kaniya dahil may isang napakatandang kasamaan na muling nagising. At ang tanging pag-asa ng kaharian ng mga diwata ay ang taong pinili ng mahiwagang punong kanilang pinangangalagaan. Nagmadaling lumabas ng palasyo ang reyna ng mga diwata kasama si Elias at ang mga bantay. Habang papalapit sila sa hilagang bahagi ng kaharian, lalong lumalamig ang hangin.
Ang dating makukulay na bulaklak ay unti-unting nalalanta at ang mga kumikislap na dahon ay nawawala ng liwanag. Huminto ang reyna sa gilid ng isang mataas na burol. Mula roon ay tanaw nila ang mahiwagang harang na pumapalibot sa kaharian. Isa itong malaking pader ng liwanag na nagsisilbing panangga laban sa mga nilalang na naghahangad ng kapahamakan. Ngunit ngayon ay may maitim na bitak na unti-unting lumalaki. Mula sa kabilang panig ay umaalingaw-ngaw ang nakakatindig balahibong ungol ng isang hindi nakikitang nilalang. Matagal na naming kinatatakutan ang araw na ito, mahina ngunit matatag na wika ng reyna. Ano po ang nasa kabila? Tanong ni Elias. Isang sinaunang kapangyarihan na minsang nagtangkang wasakin ang aming kaharian. Bago pa siya makapagtanong ay biglang lumitaw ang isang makapal na ulap ng itim na usok. Mula rito ay dahan-dahang nabuo ang anyo ng isang napakalaking halimaw na may pulang mga mata at katawan na tila binubuo ng anino. Sa bawat paghakbang nito ay nanginginig ang lupa. Naghanda ang mga bantay na diwata. Sabay-sabay nilang itinaas ang kanilang mga kamay at nagbuga ng mga sinag ng liwanag patungo sa nilalang. Ngunit tila walang epekto ang kanilang kapangyarihan. Tumawa ang halimaw. Mahina na kayo, umalingaw-ngaw ang malalim nitong tinig. Matagal ko nang hinihintay ang pagbagsak ng inyong harang. Napaurong ang ilang diwata dahil sa takot. Napansin ni Elias na tila humihina ang liwanag ng mahiwagang puno sa gitna ng kaharian. Bakit parang nawawala ang lakas ng puno? Tanong niya. Dahan-dahang lumingon ang reyna. Dahil may taong pumuputol sa mga sinaunang puno sa mundo ng mga tao. Hindi agad nakaimik si Elias. Magkakaugnay ang kalikasan at ang aming kaharian. Kapag sinisira ng tao ang kagubatan, humihina rin ang kapangyarihang nagpoprotekta sa amin. Naramdaman ni Elias ang bigat ng mga salitang iyon. Bigla niyang naalala ang ilang mga ngalakal na matagal nang nagpuputol ng matatandang puno malapit sa kanilang baryo upang ibenta ang mga troso. Unti-unti niyang naunawaan ang tunay na dahilan ng paghina ng mahiwagang harang. Habang nag-uusap sila ay muling sumalakay ang nilalang. Isang napakalaking kamao ng anino ang tumama sa harang. Umalingaw-ngaw ang malakas na pagsabog. Mas lumaki ang bitak, napatakip sa tainga ang maraming diwata. Tuluyan nang mababasag ang harang, sigaw ng isang bantay. Tumayo ang reyna sa harapan ng lahat. Itinaas niya ang kaniyang mga kamay at isang napakaliwanag na sinag ang lumabas mula sa kaniyang katawan. Saglit na huminto ang paglawak ng bitak, ngunit makalipas lamang ang ilang sandali ay nanghina siya at napaluhod. Mahal na reyna, sigaw ng mga diwata. Agad siyang inalalayan ni Elias. Ayos lang po ba kayo? Huminga ng malalim ang reyna. Hindi na sapat ang aking lakas. Sa sandaling iyon ay muling nagliwanag ang dibdib ni Elias. Ang kapangyarihang pumasok sa kanya mula sa binhi ng buhay ay muling nagising. Isang sinag ng gintong liwanag ang kusang lumabas mula sa kaniyang katawan at dumaloy patungo sa mahiwagang harang. Unti-unting nagsimulang magsara ang malaking bitak. Napatigil ang halimaw. Nagtaka ang lahat ng diwata.
Hindi makapaniwalang tumingin ang reyna kay Elias. Ang kapangyarihan ng punong buhay nasa loob mo. Ngunit bago pa tuluyang magsara ang harang, isang malakas na dagundong ang muling umalingaw-ngaw. Mula sa likod ng halimaw ay unti-unting lumitaw ang isang mas malaking nilalang na nababalot ng maitim na usok. Ang mga mata nito ay nagliliyab na parang apoy. Ngumiti ito habang nakatingin kay Elias. Sa wakas, nakita rin kita. Biglang nanlamig ang buong kaharian. Naramdaman ni Elias na ang tunay na laban ay ngayon pa lamang magsisimula. Nanatiling tahimik ang buong kaharian habang nakatitig ang lahat sa napakalaking nilalang na nababalot ng maitim na usok. Ang kaniyang mga matang nagliliyab ay nakatuon lamang kay Elias, na tila matagal na niyang hinihintay ang pagdating nito. Unti-unting humakbang ang nilalang palapit sa mahiwagang harang. Sa bawat hakbang nito ay nanginginig ang lupa, at ang mga punong nakapaligid ay unti-unting natutuyo. Napahigpit ang hawak ni Elias sa kaniyang dibdib, habang nararamdaman niyang muling umiinit ang gintong liwanag na nasa kaniyang katawan. Reyna, mahina niyang tanong. Sino siya? Huminga ng malalim ang reyna bago sumagot. Siya ang Haring Anino. Nagulat ang mga batang diwata na nakarinig sa pangalan nito. Maraming siglo na ang nakalipas, pagpapatuloy ng reyna. Sinubukan niyang angkinin ang kapangyarihan ng punong buhay. Nais niyang gamitin ito upang sakupin ang mundo ng mga tao at ang aming kaharian. Bakit hindi ninyo siya tuluyang natalo noon? Dahil hindi siya maaaring mapuksa ng karaniwang mahika. Maaari lamang siyang mapigil ng isang tagapagbantay na pinili mismo ng punong buhay. Napatingin ang lahat kay Elias. Hindi siya makapaniwala. Ako ba ang tinutukoy ninyo? Bago pa makasagot ang reyna ay nagsalita ang Haring Anino. Oo, tao. Umalingaw-ngaw ang malalim nitong tinig sa buong kagubatan. Ikaw ang huling tagapagbantay. Napatigil si Elias. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Alam ko ang katotohanan tungkol sa iyong angkan. Lalong nagtaka ang binata. Lumapit ang Haring Anino hanggang sa harang na lamang ang namamagitan sa kanila. Ang iyong ama ay hindi isang karaniwang tao. Nanlaki ang mga mata ni Elias. Magsinungaling ka man, hindi kita paniniwalaan. Ngunit umiling ang reyna. Hindi siya nagsisinungaling. Napalingon si Elias sa kanya. Reyna, panahon na upang malaman mo ang buong katotohanan. Dahan-dahang inilabas ng reyna ang isang maliit na kristal na kwintas. Nang ilapit niya ito kay Elias ay biglang nagliwanag ang kristal. Kasabay nito ay lumitaw sa hangin ang isang mahiwagang alaala. Nakita ni Elias ang isang binatang halos kasing edad niya. Hindi nagtagal ay nakilala niya ang mukha nito. Iyan, si Ama. Kasama ng kaniyang ama ang batang reyna ng mga diwata sa ilalim ng parehong punong balete. Narinig niya ang tinig ng kaniyang ama. Ipinapangako kong poprotektahan ko ang punong buhay habang ako'y nabubuhay. Tumulo ang luha sa mga mata ni Elias. Hindi niya kailanman nalaman na minsang nakapasok sa mahiwagang kahariang ito ang kaniyang ama. Nagpatuloy ang alaala.
Nakita niyang hinarap ng kaniyang ama ang Haring Anino upang bigyan ng panahon ang mga diwata na maisara ang mahiwagang harang. Bagamat matagumpay ang kaniyang sakripisyo, nasugatan siya ng malubha. Unti-unting naglaho ang alaala, tahimik ang buong paligid. Kaya pala, mahina niyang sambit. Lagi niyang sinasabing igalang ko ang kagubatan. Tumango ang reyna. Ipinamana niya sa iyo ang dugo ng mga tagapagbantay. Napayuko si Elias. Hindi niya akalaing may ganitong lihim ang kaniyang ama. Biglang tumawa ang Haring Anino. Kahit malaman mo ang katotohanan, wala na itong magagawa. Itinaas nito ang dalawang kamay. Mula sa maitim na ulap ay nagsimulang lumabas ang daan-daang mababangis na nilalang na yari sa anino. Lumipad ang mga ito patungo sa mahiwagang harang. Nagsisimula na ang pagsalakay, sigaw ng isa sa mga bantay. Nagtipon ang mga diwata upang ipagtanggol ang kanilang kaharian. Samantala, inilapit ng reyna ang isang mahabang tungkod na yari sa puting kahoy kay Elias. Sa dulo nito ay nakalagay ang isang kumikislap na berdeng kristal. Ito ang tungkod ng tagapagbantay. Pag-aari ito ng iyong ama. Nanginginig na tinanggap ni Elias ang tungkod. Sa sandaling mahawakan niya ito ay nagliwanag ang buong kagubatan. Ang mga tuyong halaman ay muling nabuhay. Ang mga bulaklak ay muling namukadkad. At mula sa kailaliman ng mahiwagang punong buhay ay isang malakas na sinag ng gintong liwanag ang sumikat patungo sa kalangitan. Ngunit kasabay nito ay umalingaw-ngaw ang nakakatakot na halakhak ng Haring Anino. Sige Elias, ipakita mo sa akin kung karapat-dapat kang maging huling tagapagbantay. Sa unang pagkakataon sa kaniyang buhay, naramdaman ni Elias na ang kapalaran ng dalawang mundo ay nakasalalay na ngayon sa kaniyang mga balikat. Mahigpit na hinawakan ni Elias ang tungkod ng tagapagbantay. Habang dumadaloy ang mahiwagang liwanag sa kaniyang katawan, pakiramdam niya ay may mga tinig na bumubulong sa kaniyang isipan. Hindi iyon mga salita ng takot, kundi mga paalala ng katapangan, kabutihan at pag-asa. Sa kaniyang harapan ay patuloy na lumalapit ang hukbo ng mga nilalang na yari sa anino. Ang mga bantay na diwata ay sabay-sabay na lumipad upang salubungin ang mga ito. Kumislap ang kanilang mga pakpak habang naglalabas sila ng mga sinag ng liwanag. Marami sa mga nilalang ang naglaho, ngunit mas marami pa ang patuloy na sumusugod. Napakarami nila, sigaw ng isang bantay. Lumapit ang reyna kay Elias. Huwag mong isipin na ang lakas ng tagapagbantay ay nasa tungkod lamang. Ang tunay na kapangyarihan nito ay nagmumula sa puso. Tumango si Elias. Huminga siya ng malalim at itinaas ang tungkod. Biglang kumalat ang isang gintong liwanag sa buong paligid. Ang mga halamang nalalanta ay muling nabuhay. At ang mahiwagang harang ay nagsimulang tumibay. Napaurong ang mga nilalang na yari sa anino. Ngunit hindi nagtagal ay muling nagsalita ang Haring Anino. Hindi sapat iyan. Itinaas nito ang isang kamay at isang napakalaking sibat na yari sa maitim na usok ang lumitaw. Buong lakas niya itong inihagis patungo sa punong buhay. Nanlaki ang mga mata ng reyna. Hindi! Mabilis na tumakbo si Elias. Sa huling sandali ay itinaas niya ang tungkod ng tagapagbantay.
Nagbanggaan ng gintong liwanag at ang sibat ng anino. Isang napakalakas na pagsabog ang yumanig sa buong kaharian. Napaluhod si Elias dahil sa lakas ng puwersang tumama sa kanya. Unti-unting nabasag ang dulo ng kaniyang tungkod. Nagulat ang mga diwata. Nasira ang tungkod ng tagapagbantay. Ngumiti ang Haring Anino. Ngayon ay wala ka ng pag-asa. Tahimik na tumayo si Elias. Tiningnan niya ang sirang tungkod, ngunit hindi siya nawalan ng loob. Naalala niya ang mga itinuro ng kaniyang ama, ang paggalang sa kalikasan, ang pagtulong sa kapwa, at ang paninindigan sa tama kahit mahirap. Sa sandaling iyon ay biglang umihip ang isang banayad na hangin. Unti-unting kumislap ang buong punong buhay. Mula sa mga ugat nito ay lumabas ang maliliit na sinag ng liwanag na umikot kay Elias. Nagulat ang reyna. Ang puno mismo ang tumutugon sa kanya. Ang sirang tungkod ay unti-unting natakpan ng mga berdeng baging. Mula sa mga baging ay tumubo ang mga dahon at bulaklak na kumikislap na parang mga bituin. Makalipas ang ilang sandali ay naging isang bagong tungkod ito. Higit na maganda at mas makapangyarihan kaysa dati. Naramdaman ni Elias ang kakaibang lakas na dumadaloy sa kaniyang katawan. Biglang lumuhod ang matandang diwata. Natupad na ang sinaunang hula. Napatingin ang lahat sa kanya. Ang tunay na tagapagbantay ay hindi bibigyan ng kapangyarihan ng sandata. Ang kaniyang dalisay na puso ang magbibigay buhay sa sandata. Tahimik na napangiti ang reyna. Ngunit bago pa sila makapagdiwang ay biglang nangitim ang kalangitan. Isang napakalaking ipo-ipo ng maitim na ulap ang nabuo sa ibabaw ng kaharian. Unti-unting bumukas ang gitna nito. Mula roon ay lumitaw ang isang dambuhalang nilalang na may mga pakpak na tila usok at mga matang nagliliyab na parang apoy. Mas malaki ito kaysa sa Haring Anino. Napaatras maging ang mga nilalang na yari sa anino. Nagulat ang Haring Anino. Hindi pa dapat siya magising. Napatingin ang reyna sa bagong nilalang at namutla ang kaniyang mukha. Imposible! Siya ang sinaunang bantay ng kadiliman. Naramdaman ni Elias ang matinding panganib na nagmumula rito. Dahan-dahang ibinuka ng dambuhalang nilalang ang kaniyang mga mata. At sa unang paghinga nito, nagsimulang manginig ang buong mahiwagang punong buhay na tila may mas matinding unos na paparating kaysa sa anumang naranasan ng kaharian ng mga diwata. Nagmistulang gabi ang buong kaharian nang tuluyang matakpan ng maitim na ulap ang kalangitan. Ang dating makukulay na bulaklak ay nagsara, at ang mga ibong naninirahan sa mahiwagang punong buhay ay naghanap ng masisilungan. Tahimik na nakatingin ang lahat sa dambuhalang nilalang na lumitaw mula sa umiikot na ulap. Ang mga pakpak nito ay tila yari sa usok at anino, habang ang mga mata nito ay nagliliyab na parang dalawang nag-aapoy na buwan. Hindi man lamang ito gumagalaw, ngunit sapat na ang presensya nito upang maramdaman ng lahat ang matinding panganib. Reyna, mahina ngunit nanginginig na tanong ni Elias. Gaano ba kalakas ang nilalang na iyan? Huminga ng malalim ang reyna bago sumagot. Siya ang bantay ng kadiliman. Isa siyang sinaunang nilalang na nilikha upang bantayan ang kapangyarihang minsang inangkin ng kasakiman. Nang manaig ang liwanag maraming siglo na ang nakalipas, siya ay isinara sa isang mahiwagang pagkakabilanggo.
Bakit siya nakalaya? Dahil humina ang kapangyarihan ng punong buhay. Napayuko si Elias. Naalala niyang sinabi ng reyna na ang pagkasira ng mga kagubatan sa mundo ng mga tao ang dahilan ng paghina ng mahiwagang puno. Sa kabilang panig ay napansin niyang maging ang Haring Anino ay tila nag-aalinlangan. Hindi pa ito ang tamang panahon, bulong nito. Ngunit tila hindi na ito pinapansin ng bantay ng kadiliman. Unti-unti nitong ibinaling ang tingin sa mahiwagang punong buhay. Pagkatapos ay nagsimula itong humakbang. Sa bawat hakbang nito ay nagbibitak ang lupa. Nagkagulo ang mga diwata. Pigilan ninyo siya, sigaw ng isang bantay. Sabay-sabay na lumipad ang mga diwata at pinakawalan ang kanilang mga mahika. Kumislap ang daan-daang sinag ng liwanag sa himpapawid. Ngunit nang tumama ang mga ito sa bantay ng kadiliman, tila nilamon lamang ng maitim nitong katawan ang lahat ng mahika. Walang epekto, sigaw ng isa pang diwata. Patuloy lamang sa paglapit ang dambuhalang nilalang. Biglang nagsimulang manginig ang punong buhay. Mula sa pinakailalim ng puno ay may lumabas na manipis na ugat na kumikislap sa gintong liwanag. Unti-unti itong gumapang patungo kay Elias. Pagdating sa kaniyang paanan, ay umikot ito sa kaniyang kamay na may hawak sa tungkod ng tagapagbantay. Kasabay nito ay may tinig na umaling-aungaw sa kaniyang isipan. Ang lakas ng liwanag ay hindi nasusukat sa kapangyarihan, kundi sa kabutihang handang magsakripisyo. Napapikit si Elias. Naramdaman niyang tila nakikipag-usap mismo sa kanya ang punong buhay. Nang muli niyang imulat ang kaniyang mga mata, ay napansin niyang nagliliwanag ang bawat dahon ng puno. Mula sa mga sanga nito ay unti-unting bumababa ang daan-daang maliliit na binhi na kumikislap na parang mga bituin. Lumapag ang mga ito sa paligid ng mga diwata. "Ano ang mga iyan?" tanong ni Elias. Ngumiti ang reyna sa gitna ng pangamba. "Iyan ang mga binhi ng pag-asa. Kapag ang isang pusong dalisay ang humawak sa mga ito, nagiging lakas ang pag-asa. Isa-isang dinampot ng mga diwata ang mga binhi. Sa sandaling mahawakan nila ang mga ito, ay lalo pang luminaw ang kanilang mga pakpak at muling lumakas ang kanilang mahika." Maging si Elias ay nakadama ng panibagong sigla. Itinaas niya ang kaniyang tungkod. Ang lahat ng binhi ng pag-asa ay sabay-sabay na nagliwanag. Isang napakalawak na kalasag ng gintong liwanag ang nabuo sa harap ng punong buhay. Pagdating ng bantay ng kadiliman ay tumama ito sa mahiwagang kalasag. Umalingaw-ngaw ang napakalakas na dagundong. Napaatras ang dambuhalang nilalang sa unang pagkakataon. Nagbunyi ang mga diwata, ngunit hindi nagtagal ang kanilang pag-asa. Unti-unting nagkaroon ng maliliit na bitak ang gintong kalasag. Lalong lumakas ang dagundong ng bawat suntok ng bantay ng kadiliman. Napansin ng reyna ang isang bagay na lalong nagpabigat sa kaniyang kalooban. Masyado pa ring mahina ang punong buhay. Lumapit siya kay Elias. May isa na lamang paraan upang tuluyang maibalik ang tunay nitong kapangyarihan. "Ano iyon?" May lungkot na sumilay sa mukha ng reyna.
Kailangan nating hanapin ang nawawalang binhi ng unang puno. Saan ito matatagpuan? Tahimik na tumingin ang reyna sa malayong kabundukan na natatakpan ng makapal na ulap. Sa lambak ng mga nakalimutang anino. Tahimik ang buong paligid. Ayon sa matatandang diwata, walang sino mang nagtangkang pumasok sa lambak na iyon ang muling nakabalik ng buhay. At doon magsisimula ang pinakamapanganib na paglalakbay ni Elias. Pagsikat ng mahiwagang araw sa kaharian ng mga diwata, naghanda si Elias para sa pinakamapanganib na paglalakbay sa kanyang buhay. Bagaman nananatiling nakatayo ang gintong kalasag na nagpoprotekta sa punong buhay, unti-unti itong humihina sa bawat paglipas ng oras. Nagtipon ang mga diwata sa paanan ng punong buhay upang ihatid siya. Lumapit ang reyna at iniabot ang isang maliit na sisidlang yari sa kristal. Nasa loob nito ang hamog ng liwanag, sabi niya. Kapag ang kadiliman ay tuluyang bumalot sa iyong landas, ito ang magsisilbing tanglaw. Maingat itong itinago ni Elias. Isang matandang diwata naman ang nagbigay sa kanya ng isang kwintas na yari sa kahoy ng punong buhay. Poprotektahan ka nito laban sa mga sumpang maaaring sumubok sa iyong isip. Nagpasalamat si Elias at isinabit ang kwintas sa kaniyang leeg. Bago siya umalis ay lumapit ang reyna. Huwag mong kalilimutan, Elias. Hindi lahat ng makikita mo sa lambak ng mga nakalimutang anino ay totoo. Ang pinakamalakas na sandata ng kadiliman ay panlilin lang. Tumango ang binata. Hindi ako susuko. Kasama ang 3 piling bantay na diwata, sina Lira, Amihan at Silaw, sinimulan nila ang paglalakbay. Habang papalayo sila sa kaharian, napansin nilang unti-unting nawawala ang liwanag ng kagubatan. Ang mga punong dating luntian ay naging kulay abo. Wala na ring maririnig na huni ng mga ibon. Pagkaraan ng ilang oras ay narating nila ang bungad ng lambak ng mga nakalimutang anino. Makapal ang hamog at tila hindi ito tinatabla ng sikat ng araw. Pagpasok nila ay agad nilang naramdaman ang kakaibang lamig. Biglang nagsalita si Amihan. May sumusunod sa atin. Sabay-sabay silang lumingon. Ngunit wala silang nakita. Nagpatuloy sila hanggang makarating sa isang malawak na kapatagan. Sa gitna nito ay may isang malaking bato na may mga sinaunang ukit. Lumapit si Elias. Nang mahawakan niya ang bato, ay biglang nagbago ang paligid. Nakita niyang muli ang kanilang maliit na kubo. Naroon ang kaniyang inang si Aling Rosa. Payat na payat ito at umiiyak. Elias, nanginginig ang tinig nito. Anak, tulungan mo ako. Napatakbo si Elias. Inay, ngunit biglang humarang si Lira. Huwag! Nagulat siya. Naroon ang aking ina. Umiling si Lira. Hindi siya tunay. Unti-unting nagbago ang anyo ni Aling Rosa. Ang kanyang mukha ay naging maitim at ang mga mata nito ay naging mapupulang parang baga. Kasabay nito ay naglaho ang buong tanawin. Napahawak si Elias sa kaniyang dibdib. Halos malinlang ako. Iyan ang ginagawa ng lambak, sabi ni Silaw. Ginagamit nito ang pinakamamahal mo upang iligaw ang iyong isip. Nagpatuloy sila. Ngunit habang papalalim ang kanilang paglalakad, ay lalo pang tumitindi ang mga pagsubok. May mga tinig na humihingi ng tulong, may mga anyong tila mga kaibigan.
May mga pangakong kayamanan at kapangyarihan. Ngunit hindi nagpadaig si Elias. Naalala niya ang mga bilin ng kanyang ama at ng reyna. Habang papalapit sila sa pinakagitna ng lambak, ay napansin nila ang isang napakalaking punong tuyot. Sa ilalim nito ay may isang matandang lalaki na nakaupo. Mahaba ang puti nitong buhok at balbas. Suot nito ang kupas na kasuotan na tila napakatanda na. Paglapit ni Elias ay dahan-dahang iminulat ng matanda ang kaniyang mga mata. "Matagal kitang hinintay. Nakikilala ninyo ako?" Ngumiti ang matanda. "Hindi lamang kita kilala. Kilala ko rin ang iyong ama." Nanlaki ang mga mata ni Elias. "Sino po kayo?" Tumayo ang matanda at inilapat ang kanyang kamay sa tuyong puno. Biglang nabuhay ang mga sanga nito at namulaklak. "Ako ang huling tagapag-ingat ng unang binhi." Nagliwanag ang buong lambak. Mula sa loob ng puno ay lumutang ang isang maliit na binhing kulay ginto na napapalibutan ng berdeng liwanag. Ngunit sa sandaling iaabot na sana ito ng matanda kay Elias, isang napakalakas na dagundong ang umalingaw-ngaw sa buong lambak. Nabasag ang lupa. Mula sa kailaliman nito ay umusbong ang napakaraming maitim na ugat na mabilis na pumalibot sa matanda. Kasabay nito ay lumitaw ang Haring Anino. Ngumiti ito habang nakatingin kay Elias. "Salamat sa pagdala mo sa akin sa nawawalang binhi." Biglang nagbago ang ekspresyon ng matandang tagapag-ingat. Hindi sinundan niya tayo. Mahigpit na hinawakan ni Elias ang tungkod ng tagapagbantay habang unti-unting nilalamon ng kadiliman ang buong lambak. Sa sandaling iyon, napagtanto niyang ang pinakamahalagang laban sa kanilang paglalakbay ay nagsisimula pa lamang. Niyanig ng malakas na dagundong ang buong lambak ng mga nakalimutang anino. Ang dating tuyong lupa ay nabiyak at mula rito ay gumapang ang napakaraming maitim na ugat na tila mga buhay na ahas. Mahigpit na hinawakan ng huling tagapag-ingat ang kumikislap na gintong binhi. "Huwag mo siyang hayaang makuha ito," sigaw niya kay Elias. Hindi na nag-aksaya ng oras ang binata. Itinaas niya ang tungkod ng tagapagbantay at isang gintong sinag ang tumama sa mga ugat na pumapalibot sa matanda. Agad na umurong ang mga ito na tila nasusunog sa liwanag. Ngunit biglang tumawa ang Haring Anino. "Akala mo ba ay ganoon lamang kadali?" Itinaas nito ang dalawang kamay at ang buong lambak ay nabalot ng makapal na usok. Mula rito ay nagsilitawan ng daan-daang nilalang na yari sa anino. Sabay-sabay silang sumugod. Lumipad sina lira, amihan at silaw upang harangin ang mga ito. Nagningning ang kanilang mga pakpak habang pinakakawalan ang kanilang mahika. Isa-isang naglaho ang ilang nilalang, ngunit tila wala itong katapusan. Samantala, lumapit si Elias sa huling tagapag-ingat. "Dalhin mo ang binhi," sabi ng matanda. "Hindi ko kayo iiwan." Ngumiti ang matanda. "Ang tungkulin ko ay bantayan ito. Ang tungkulin mo ay iligtas ang dalawang mundo." Pagkasabi nito ay inilagay niya ang gintong binhi sa palad ni Elias. Sa sandaling mahawakan ito ng binata ay nagliwanag ang buong lambak. Mula sa binhi ay lumabas ang maiinit na sinag na dumaloy sa kaniyang katawan. Naramdaman niyang tila may sinaunang kapangyarihang nagising sa kaniyang puso. Ngunit kasabay ng liwanag ay biglang sumugod ang Haring Anino.
Itinaas nito ang isang malaking espada na yari sa maitim na usok. Bago pa tumama ang espada ay mabilis na humarang ang huling tagapag-ingat. Tinamaan siya ng buong lakas. Napaatras si Elias. Hindi. Unti-unting lumuhod ang matanda. Sa kabila ng kaniyang matinding sugat ay nakangiti pa rin siya. Huwag mong sayangin ang pagkakataong ito. Pagkatapos sabihin ang mga salitang iyon, ay unti-unti siyang naging maliliit na butil ng liwanag na lumipad patungo sa langit. Tahimik na yumuko ang mga diwata bilang paggalang. Napuno ng galit at lungkot ang puso ni Elias. Hindi ko hahayaang masayang ang kaniyang sakripisyo. Itinaas niya ang binhi ng unang puno. Kasabay nito ay nagningning ang tungkod ng tagapagbantay. Mula sa lupa ay nagsimulang tumubo ang mga berdeng baging na yumakap sa mga nilalang na yari sa anino. Unti-unting naglaho ang mga ito sa liwanag, na paurong maging ang haring anino. Imposible, ngunit hindi pa tapos ang panganib. Muling umalingaw-ngaw ang isang napakalakas na dagundong. Nagsimulang gumuho ang buong lambak. "Umalis na tayo!" sigaw ni Lyra. Mabilis na tumakbo sina Elias at ang tatlong diwata habang bumabagsak ang malalaking bato sa kanilang paligid. Sa huling sandali ay nakalabas sila sa lambak. Paglingon nila ay nakita nilang tuluyan na itong nilamon ng malaking bitak sa lupa. Huminga ng malalim si Elias at maingat na inilabas ang binhi ng unang puno. Patuloy itong kumikislap na tila naghihintay ng tamang sandali upang maibalik ang tunay na lakas ng punong buhay. Ngunit bago pa sila makapagpatuloy sa kanilang paglalakbay, isang batang diwata ang mabilis na lumipad patungo sa kanila. Halos hindi ito makahinga sa pagmamadali. "Mahal na tagapagbantay, ano ang nangyari?" Namumutla ang mukha ng batang diwata. Nawasak na ang gintong kalasag. Ang bantay ng kadiliman ay nakapasok na sa kaharian. Natahimik si Elias. Mahigpit niyang hinawakan ang binhi ng unang puno. Alam niyang wala ng oras upang mag-atubili. Ang huling labanan para sa mahiwagang punong tinitirhan ng mga diwata ay nagsisimula na. Walang sinayang na oras si Elias at ang tatlong diwata. Mabilis silang naglakbay pabalik sa kaharian, dala ang binhi ng unang puno. Habang papalapit sila, nakita nila ang makapal na usok na bumabalot sa kalangitan. Ang dating makulay at payapang kaharian ay naging isang lugar ng kaguluhan. Maraming punong kumikislap ang nabuwal. Ang mga bulaklak ay nalanta at ang malinaw na ilog ay unti-unting naging kulay abo. Sa himpapawid ay patuloy na nakikipaglaban ang mga bantay na diwata sa mga nilalang na yari sa anino. Ngunit kapansin-pansing unti-unti silang nauubusan ng lakas. Sa gitna ng kaguluhan ay nakatayo ang bantay ng kadiliman. Patuloy nitong sinasalakay ang punong buhay. Sa bawat hampas nito ay nabibitak ang katawan ng mahiwagang puno. Napaluha ang reyna habang pinagmamasdan ang kanilang pinakamahalagang kayamanan. Kung tuluyang bumagsak ang punong buhay, wika niya, maglalaho ang aming kaharian. Sa sandaling iyon ay dumating sina Elias. Mahal na reyna, lumingon ang lahat. Nang makita ng reyna ang binhi ng unang puno, ay muling sumilay ang pag-asa sa kaniyang mga mata. "Nakuha mo!" tumango si Elias. Ngunit bago pa siya makalapit sa punong buhay, ay mabilis na humarang ang haring anino.
Hindi ko hahayaang mangyari iyon. Itinaas nito ang kamay at isang napakalakas na alon ng kadiliman ang sumugod kay Elias. Mabilis niyang itinapat ang tungkod ng tagapagbantay. Nagbanggaan ang liwanag at kadiliman. Yumanig ang buong kaharian. Habang nakikipaglaban si Elias, ay sumugod naman ang bantay ng kadiliman patungo sa punong buhay. Napasigaw ang mga diwata. Hindi na ito kayang pigilan ng kanilang mahika. Biglang lumipad ang reyna at hinarangan ang dambuhalang nilalang. Alam niyang hindi niya ito matatalo, ngunit handa siyang isakripisyo ang sariling buhay upang mabigyan ng pagkakataon si Elias. Tinamaan siya ng malakas na hampas. Bumagsak siya sa paanan ng punong buhay. "Mahal na reyna!" sigaw ng mga diwata. Mabilis na tumakbo si Elias papunta sa kanya, ngunit pinigilan siya ng reyna. "Huwag mo akong isipin. Iligtas mo ang puno." Tumulo ang luha sa mga mata ni Elias. Mahigpit niyang hinawakan ang binhi ng unang puno. Buong lakas niyang inilagay ito sa malaking bitak sa katawan ng punong buhay. Sa una ay walang nangyari. Tahimik ang buong paligid. Pagkatapos ay nagsimulang kumislap ang maliit na binhi. Unti-unti itong naging isang napakalakas na sinag ng gintong liwanag. Ang mga ugat ng punong buhay ay muling nabuhay. Ang mga nabuwal na puno ay muling tumayo. Ang mga nalantang bulaklak ay namulaklak muli. Ang malinaw na ilog ay bumalik ang dating kinang. Lumakas ang kapangyarihan ng buong kaharian. Ang tungkod ng tagapagbantay ay nagliwanag ng higit kailanman. Naramdaman ni Elias ang napakalaking lakas na dumadaloy sa kaniyang katawan. Itinaas niya ang tungkod. "Mawawala na ang kadilimang dala ninyo." Isang napakalawak na alon ng gintong liwanag ang kumalat sa buong kaharian. Isa-isang naglaho ang mga nilalang na yari sa anino. Napaurong ang Haring Anino. Maging ang bantay ng kadiliman ay napahinto. Ngunit bago tuluyang maglaho ang kadiliman, nagsimulang magsanib ang dalawang makapangyarihang nilalang. Ang Haring Anino at ang bantay ng kadiliman ay naging iisang dambuhalang nilalang na higit na malakas kaysa dati. Umalingaw-ngaw ang nakakatakot nitong tinig. "Kung hindi ko makukuha ang kapangyarihan ng punong buhay, isasama ko kayong lahat sa aking pagbagsak." Biglang nagliyab ang buong paligid. Ang lupa ay nagsimulang mabiyak. Ang punong buhay ay muling nanginig. Napagtanto ni Elias na ang susunod na sandali ang magpapasya sa kapalaran ng kaharian ng mga diwata at ng mundo ng mga tao. Nagliyab ang buong paligid habang patuloy na lumalaki ang pinagsanib na anyo ng Haring Anino at ng bantay ng kadiliman. Ang maitim nitong katawan ay umabot hanggang sa ulap at ang bawat paggalaw nito ay nagdudulot ng malalakas na pagyanig sa buong kaharian. Tahimik na tumayo si Elias sa harap ng punong buhay. Sa kaniyang likuran ay ang reyna ng mga diwata at ang lahat ng mga nilalang na umaasa sa kanya. Mahigpit niyang hinawakan ang tungkod ng tagapagbantay. Sa sandaling iyon ay muling nagsalita ang mahiwagang puno sa kanyang isipan. Ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa kapangyarihan, kundi sa pusong handang magsakripisyo para sa iba. Ipinikit ni Elias ang kanyang mga mata. Naalala niya ang kanyang ama. Naalala niya ang kanyang ina.
Naalala niya ang huling tagapag-ingat at ang lahat ng diwata na handang ibigay ang kanilang buhay upang mapangalagaan ang kalikasan. Pagmulat niya ng mga mata ay wala na ang takot sa kaniyang puso. Humakbang siya palapit sa dambuhalang nilalang. Ang kagubatan ay tahanan ng buhay. Ang liwanag ay hindi kailanman matatalo ng kadiliman. Galit na umatungal ang halimaw. Buong lakas nitong pinakawalan ang pinakamalakas nitong bugso ng kadiliman. Kasabay nito ay itinaas ni Elias ang tungkod ng tagapagbantay. Mula sa punong buhay ay sumabog ang napakalawak na gintong liwanag. Ang bawat diwata ay nagbigay ng bahagi ng kanilang kapangyarihan. Ang mga ibon, mga hayop, mga puno, mga ilog at maging ang hangin ay tila nakiisa sa liwanag. Unti-unting nabalot si Elias ng isang makinang na anyo. Hindi na siya mukhang ordinaryong tao. Siya na ngayon ang ganap na tagapagbantay ng punong buhay. Nagbanggaan ang liwanag at kadiliman. Yumanig ang buong mundo. Sa loob ng ilang sandali ay tila huminto ang oras. Pagkatapos ay nagsimulang mabasag ang maitim na baluti ng halimaw. Isa-isa itong nagkapira-piraso. Umalingaw-ngaw ang huling sigaw ng Haring Anino bago siya tuluyang naglaho kasama ang bantay ng kadiliman. Kasabay ng kanilang pagkawala ay naglaho rin ang makapal na ulap sa kalangitan. Muling sumikat ang maliwanag na araw. Unti-unting bumalik ang sigla ng buong kagubatan. Ang mga punong nalanta ay muling namulaklak. Ang mga ilog ay luminaw. Ang mga ibon ay muling umawit. Ang buong kaharian ng mga diwata ay napuno ng liwanag at pag-asa. Lumapit ang reyna kay Elias. Natupad mo ang isinumpa ng iyong ama. Ngumiti si Elias. Hindi ko ito nagawa ng mag-isa. Lahat tayo ang nagtagumpay. Lumuhod ang lahat ng diwata bilang paggalang sa bagong tagapagbantay. Ngunit itinaas ni Elias ang kaniyang kamay. Huwag ninyo akong ituring na hari o bayani. Isa lamang akong taong natutong mahalin at pangalagaan ang kalikasan. Napangiti ang reyna. Iyan ang dahilan kung bakit ikaw ang tunay na pinili ng punong buhay. Lumipas ang maraming taon. Muling naging payapa ang kagubatan. Hindi na muling nasilayan ng masasamang nilalang ang mahiwagang kaharian. Paminsan-minsan ay may mga taong naliligaw sa kagubatan. Kung sila ay may mabuting puso, nakakakita sila ng mumunting liwanag na sumasayaw sa paligid ng napakalaking punong balete. Ngunit kung sakim at mapanira ang kanilang hangarin, hindi nila kailanman matatagpuan ang mahiwagang lugar. Patuloy na binabantayan ni Elias ang punong buhay, kasama ang reyna at ang mga diwata. At sa tuwing umiihip ang malamig na hangin sa kagubatan, tila may mahinang bulong na nagpapaalala sa bawat nilalang. Ang kalikasan ay isang regalong dapat mahalin at ingatan. Kapag ito ay pinangalagaan, ang pag-asa ay mananatiling buhay. Kapag ito ay winasak, ang kadiliman ay muling maghahanap ng daan. Mula noon, nanatiling lihim ang mahiwagang punong tinitirhan ng mga diwata, isang sagradong tahanan ng liwanag, pag-asa at kabutihan na magpapatuloy habang may mga pusong handang magmahal at magtanggol sa kalikasan. Wakas.